Pinoy Love Story Series. Mom? Huwi ka ng anak kong si Ashley habang hawak ang laruan niyang manika. Yes, baby. When will I meet my dad? Malambing niyang tanong sa akin. Ashley is my 10 years old daughter. Kahit kailan, di pa niya nakita yung dad niya. I'm Lexi Ann Ramirez, isang accountant, and I'm a proud single mom. Galing ako sa may mayamang pamilya. My dad is a politician and my mom is a businesswoman. May mga properties na rin kami. Way back high school days. Pinapaaral nila ako sa isang sikat na paaralan sa aming lugar. I am so responsible when it comes to my academic not until Gio came into my life. Si Gio ay galing sa mahirap na pamilya. Nakapasok siya sa school na pinasukan ko dahil sa scholarship. Gio is smart and handsome. Walang babaeng di magkakagusto sa kanya. We started as close friends hanggang sa umabot na nagkagusto na kami sa isa't isa. Inilihim ko ito sa mga magulang ko dahil alam kong magagalit sila pag nalaman nila. Lalong-lalo na ang estado ni Gio sa buhay. Nagpatuloy ang aming lihim na relasyon hanggang nakalipas ang 1 taon. Di ko inaasahan na mabubuntis pala ako. At that very young age, we have to face our responsibilities as parents. Kahit takot sa mga mangyayari, matapang na hinarap ni Gio ang mga magulang ko. Sa puntong iyon, napatunayan niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ngunit ang aming inaasahan ay nangyari na nga dahil di siya tinanggap ng mga magulang ko dahil sa estado niya. Pilit nila kaming pinaghiwalay. I'm so grounded that time. Walang cellphone at kahit na anong bagay para man lang makipag-communicate sa kanya. At ang mas mahirap ay they brought me to States. Kahit anong gawin ko para ipaglaban siya ay wala akong choice, kundi sundin ang mga magulang ko. Lalong-lalo na't I'm so dependent to them. Natigil ako sa aking pag-aaral para mas matuunan ko ang aking pagbubuntis. Wala na rin akong balita kay Gio. Matapos kong nanganak ay umuwi na kami galing States at nagpatuloy ako sa aking pag-aaral. Kung tutuusin, ay pwede ko namang di natapusin pero mas pinili kong magtapos upang makabawi na rin sa mga magulang ko. At maswerte naman na agad ako nakahanap ng trabaho. Hindi na bago ang tanong ni Ashley para sa akin dahil madalas niya akong tanungin tungkol sa ama niya. At di ko alam ang isasagot sa tanong niya gayong 10 taon na ang nakalipas ng huli naming pagkikita. Nalulungkot ako para sa anak ko na ibibigay ko nga lahat ng pangangailangan niya pero alam kong may kulang dahil alam kong hinahanap niya ang pagmamahal ng isang ama. Handito naman si Mommy Nak eh. Pwede mo naman ako maging daddy rin? Nakangiti kong sagot. Wala siyang naging tugon sa sagot ko at lumabas na lamang sa aming kwarto. Sa susunod na araw ay kaarawanan niya at wala siyang ibang hiling kundi makita ang daddy niya. Ann, kailan mo ba ako sasagutin? Tanong ng kaibigan kong si Josh. Josh is my workmate, gwapo at matalino. Matagal na itong nanliligaw sa akin pero ewan ko ba't walang dating iyong mga panunuyo niya sa akin. Hay nako Josh, mabuti pa tigilan mo na ako sa mga panunuyo mo sa akin. Hanggang kaibigan lang talaga ang kaya ko. Prangka kong sagot. Kakagaling ko lang sa trabaho and I decided to drop by sa isang restaurant para kumain. Habang naghihintay sa order ko ay nabaling ang atensyon ko sa isang lalaking nakaupo sa kabilang table. Mag-isa lang ito. Napatitig ako sa kanya. Kamukhang kamukha niya ang minsan ang naging parte ng buhay ko. Si Gio. Here's your order, ma'am. Saad ng waiter. Thank you. Nakangiting sambit ko. Habang kumakain ay napalingon ako sa kabilang table ngunit wala na siya roon. Hindi ko maitatangging. Minsang hinihiling ko na sana makita ko ulit si Gio. At hindi rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw ay magkukross ang aming landas. Kakatapos ko lang kumain at naisipan kong umuwi na. Kaya tumayo na ako at akmang tutungo na sana ako sa main door nang walang ano'y tumilapon ang dala kong laptop dahil sa pagkakabangga ng isang lalaki sa akin. Nagunahan kami sa pagpulot nito. I'm really sorry, miss. Hindi ko sinasad... Ann?
Gio? Sinong mag-aakala na ang minsan kong hiniling ay nangyari na nga? Labis ang aking tuwa nang muli ko siyang nakita. Gaya ng dati, siya pa rin yung Gio na nakilala ko, na minsang minahal ko. Nalaman ko na lang na may pamilya na rin siya at may 2 anak. Simula noong pinaglayo kami ay nagsikap siya para makapagtapos at nagbunga nga ang kanyang pagsisikap. Dahil ngayon ay mayroon na silang 2 branch ng restaurant. I've tried to find you, Ann. Dahil ikaw yung rason kaya nagsumikap ako. Dahil gusto kong patunayan sa magulang mo na may maaabot ang mahirap na gaya ko. But I failed. Paliwanag niya. Naghintay ako, Gio. Hinintay kita. Hindi ako naubusan ng pag-asa na balang araw magkikita rin tayo ulit. Ngunit ngayon, sapat na sa akin na muli kitang nakita. Siguro, pinagtagpo lang talaga tayo pero hindi tinadhana. At masaya ako para sa'yo na may sarili ka ng pamilya. Saad ko habang nakangiting lumuluha. I'm sorry, Ann, kung napagod ako. Wika niya at iniabot sa akin ang kanyang panyo. Gusto kong makita ang anak natin, Ann. Matagal na panahon ang aking hinintay. Sana naman sa pagkakataong ito ay mapagbigyan mo ko. Dagdag niya. Matagal ka na niyang hinahanap, Gio. Alam kong magiging masaya siya kung makikita ka niya. Sa mismong kaarawan ni Ashley ay natupad na nga ang matagal na niyang hiling. Labis ang saya ng anak ko. Sayang, ngayon ko lang nakita sa kanya. Kahit bago pa lang nakita ang daddy niya ay malapit na kaagad ito. Nanghihinayang lang ako dahil kahit kailan di na kami mabubuo. I'm so happy, Mom. Thank you for having Daddy on my birthday. This is the best birthdays ever. Wika ni Ashley sa bayakap ng mahigpit sa akin. Mom, kasama na ba natin palagi si Daddy? Siya na ba ang maghahatid sa akin palagi sa school? Nagatinginan na lang kami ni Gio. Ang hirap lang ipaliwanag na may sarili lang pamilya ang kanyang daddy. Umaasa na lang ako na balang araw ay maiintindihan rin niya ang mga nangyari. May trabaho kasi si Daddy sa malayo kaya di natin siya makakasama palagi. Pero paminsan-minsan ay bibisitahin naman tayo ni Daddy dito. Paliwanag ko sabay tingin kay Gio. Talaga, Daddy? Tumango lang ito at ngumiti sa kanya. Kaya agad namang yumakap si Ashley sa kanya. Mula noon ay napapadalas na ang pagdalaw ni Gio sa bahay. Minsan ay dito na rin nagpapalipas ng gabi. Wala naman itong problema kay Mom at Dad dahil alam nilang ito ang magpapasaya sa kanilang nag-iisang apo. Sa bawat araw na nandito siya sa bahay ay sinusulit namin, lalong-lalo na sa anak niya dahil alam kong may hangganan ito. Aaminin kong hindi lang ang anak namin ang nagpapasaya niya, pati na rin ako. Sayang, ninakaw sa akin ang pagkakataon ngayon napupunan na. Hanggang ang isang malamig na gabi ay napalitan ng 2 pusong umiinit at uhaw sa laman. I still love you, Ann. Gio. Alam kong mali pero mas nangingibabaw ang aking kasiyahan sa tuwing aming pagsasaluhan ng init ng aming pagmamahalan. Hindi lang isa kundi ilang beses itong naulit hanggang sa dumating na nga ang aking kinatatakutan. Nabuntis ulit ako sa 2nd pagkakataon at agad itong nalaman ng mga magulang ko. Hindi ka na natuto sa unang pagkakamali mo, Ann. Nagpabuntis ka pa talaga ulit? Nangangalaite na sabi ni Mommy. Bakit mo? Kayo rin naman yung dahilan, di ba, kung bakit kami naghiwalay ni Gio noon? Dahil pilit niyang pinaghiwalay kami. Singhal ko at walang ano'y nakatanggap ako ng malutong na sampal dito at agad akong napahawak sa pisngi ko. How dare you to say that, Ann? Wala kang karapatan para isumbat yan sa amin. Baka nakalimutan mo kung hindi dahil sa amin ng dad mo, hindi mo maaabot ang kung anong meron ka ngayon. All this time, Mom, sinakripisyo ko ang kaligayahan ko para sa inyo ni Dad. Hindi pa rin ho ba sapat yun? Saad ko at nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Mas ikinagalit pa ng mga magulang ko nang malaman nilang may pamilya na si Gio. Simula noon ay hindi na ulit nakatungtong pa ng bahay si Gio. Gayunpaman ay palihim pa rin kaming nagkikita paminsan-minsan. Mahal na mahal kita, Ann. Handa ako sa magiging kahihinat na nito. Alam mong walang nagbabago sa pagmamahal ko sa iyo, Gio. Simula nung naging tayo. Pero I don't want to be selfish sa mga anak mo. Lumaki silang nandyan ka. Ayoko maramdaman nila ang nararamdaman ni Ashley. Pahayag ko habang tumutulo ang aking mga luha. It's enough, Gio.
Ayokong sirain ang pamilyang binuo mo. Masakit man sa akin ang nangyari, ngunit kailangan kong tanggapin. Ibubuhos ko na lang sa mga anak natin ang pagmamahal ko sa'yo. Bumalik ka nga sa buhay ko pero hindi ang manatili dahil pinahiram ka lang sa akin ng pagkakataon. I'm sorry, Anne. Sorry for causing you too much pain. Pagkatapos noon, ay pinangako ko na sa sarili ko na kakalimutan ko na si Gio. Nagsimula ulit ako ng panibagong buhay kasama ang dalawang anak ko. Alam kong hindi ako nag-iisa dahil may Ashley at Shirley ako. Sila yung rason kung bakit kailangan kong magpatuloy sa buhay. Upang tuluyang makalimot at pumunta kami ng state at doon muna pansamantalang naninirahan. After 18 years, napagdesisyon na namin na umuwi na ng Pinas. Masaya ako sa naging takbo ng buhay ko. Si Ashley ay nakapagtrabaho na at may maliit na negosyo na rin, habang ang bunso ko namang si Shirley ay nasa kolehiyo na. Pilitin ko mang kalimutan ang ama nila ay alam kong niloloko ko lang ang sarili ko. Masaya pa rin ako naging bahagi siya ng buhay ko kahit na nasa alaala na lang ito. Sa aming pag-uwi ay binisita ko ulit ang restaurant kung saan huli kami nagtagpo. Napapangiti na lang ako minsan sa alaala namin dito. Kasalukuyan ako nakaupo ngayon at humihigop ng mainit na kape. Ito daw yung bestseller nila. Napalingon ako sa kabilang table dahil sa tinig ng isang customer. Ayusin nyo yung serbisyo nyo, miss. Sabi ko sa'yo kapeng frappuccino, pero iba ang binigay mo. Singhal niya sa babaeng waiter. I'm sorry, ma'am. Papalitan ko naman po. Hindi. Magrereklamo ako na mapagsabihan ka ng manager mo. Nakakawala ka ng gana. Psst, ikaw. Pakitawag nga ng manager niyo. Saad niya sa lalaking waiter at agad naman itong tumugon. I'm really sorry, ma'am. Saad ng babaeng waiter at napayuko na lang ito. Ngunit hindi natinag ang customer sa paghingi nito ng tawad. Nagpatuloy ako sa paghigop ng kape, maya't maya ay napapapikat na lang ako sa sarap nito. Ma'am, pasensya na po talaga. Ipinapangako ko po na bibigyan ko ng aksyon ang nangyari. Rinig ko sa kabilang table. Napaka-familiar ng boses nito. Ayusin nyo kung ayaw nyong mawalan ng customer. Opo, ma'am. Ako na lang po ang hihingi ng tawad. Hindi na po mauulit pa. I'm so curious kung sino nagmamay-ari ng pamilyar na boses. Kaya napalingon ako. Nagkasalubong ang aming mga mata. Alam kong siya ang nakikita ko at bigla akong napaluha sa saya. Ann? Gio? Nang walang ano'y sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Labis ang tuwa na aking nadama. Binibiro na naman ba ako ng tadhana? He is now the owner and manager sa restaurant at nalaman ko na lang din na 2 taon na palang pumanaw ang kanyang asawa. Magkahalong lungkot at saya ang aking nadama. This time, I want to spend my whole life with you, Ann. Gusto kong bumawi sa inyo ng mga anak natin. Maluhang sabi niya, gagamitin ko ang mga natitira kong panahon na makasama kayo. Nakangiti niyang sabi, walang pagsadlan ang saya sa aking puso. Matagal na panahon na ang lumipas, ngunit hindi nilipas ng panahon ang aming pagmamahalan. Alam kong wala na akong kahati sa kanya ngayon because he'll be mine forever. Sinong mag-aakala na at the age of 45, ikakasal pa pala ako sa lalaking una kong minahal. Masaya ang naging takbo ng buhay ko at wala na akong hihilingin pa dahil nakamit ko na ang kasiyahan na noon ko pa pinapangarap. Pero sa hindi inaasahan ay may hangganan pala ang sayang aking tinatamasa. Suddenly, 2 years matapos kami ikasal, he was diagnosed with stage 4 lung cancer. Bakit ganoon na lang kalupit ang panahon sa akin? Wala na ba talaga akong karapatan para maging masaya? We undergo a lot of medications. Naibenta na rin namin ang restaurant at iba pa naming properties. Hindi ako sumuko at nawala ng pag-asa dahil alam kong walang imposible kung manalig ka lang talaga sa kanya. Love, whatever happens, you're still the one I love. Mahal na mahal kita. Masaya ako magpapaalam dahil nangyari ng aking kahilingan noon pa. I'm sorry kung napagod ako ulit lumaban. Ipangako mo huwag mong pababayaan ang mga anak natin, ha?
Pilitin mo magpatuloy kahit wala na ako. Pahayag niya habang walang humpay ang daloy ng kanyang mga luha. Pilit niyang inabot ang kamay ko at hinalikan ito at tuluyan na ngang nagpaalam. Walang pagsadlan ang sakit na aking nadama. Minsan tinatanong ko ang Diyos bakit hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Bakit kailangan kong magdusa ng ganito? Bumalik nga siya sa buhay ko pero agad rin naman niyang iniwan ako. Nagpasya akong magbakasyon dahil sa lungkot ng puso ko. Malalaki na din kasi ang mga anak ko, kaya alam kong kaya na nilang magdesisyon ng sarili nila. Mom, tawag sa akin ni Shirley. Yes, anak? Sagot ko dito. Dahil abala ako sa pagbibake ng brownies. Paborito kasi naming kainin noon ni Gio ang brownies, noong mga dalaga at binata pa lamang kami. Kaya heto, nililibang ko na lamang ang sarili ko sa pagbibake at mag-manage ng bagong tayo kong restaurant na alam kong iyon din ang pangarap ng asawa ko noong siya ay nabubuhay pa. It's been a year simula lang mawala si Daddy, Mommy. Bakit di ka muna magbakasyon? I mean, para naman po makapag-relax ho muna kayo. You know, napag-usapan namin iyan ni Ate Ashley na kumbinsihin daw kita. Wika pa nito. Actually, naisip ko rin yan, anak. Oo, kailangan ko nang mag-isip muna at magpahinga kaya siguro, yun na nga ang plano ko. Ang magbakasyon muna. Saad ko dito. That's good, Mommy. Dapat nga magpahinga ka na eh. Kami na lamang ni Ate Ashley ang magmamanage ng lahat. Saka po, malalaki na kami. Ito na nga graduate na ako. Tapos unti-unti ko na din natutunan ang mga negosyo natin. Wika pa nito. Yes, anak. Kaya kayo na muna ang mag-ayos ng mga negosyo natin. Pero bago ako magbakasyon, dadalawin ko muna ang puntod ng daddy ninyo. Gusto ko magpaalam sa kanya. Ngiting wika ko dito. Ikaw po ang masusunod, Mommy. Basta sa lahat ng plano mo po, andito lang kami ni ate para sa'yo. Ngiting saad nito sa akin. Saka ito lumapit sa akin at niyakap ako. Nasa Memorial Park ako para dalawin ang yumao kong asawa. Kinuha ko sa bago ang paborito nitong panyo. Saka ko nilinis ang lapida nito. At nagsindi ako ng kandila. Tapos saka ko nilapag ang bulaklak kong dala. At saglit na umusan lang panalangin. Nang matapos ako manalangin ay kinausap ko ang asawa ko. Hello, Han. Kamusta ka na riyan? Siguro masaya ka na dahil kasama mo na ang Panginoon natin. Alam mo bang sobrang lungkot ko pa rin hanggang ngayon? Dahil pakiramdam ko, hiniram ko lang ang bawat sandali sa'yo. Dahil kinuha ka naman kaagad ni God sa akin. Masakit pa rin sa akin ang pagkawala mo pero sana tulungan mo ako maging masaya muli. Siya nga pala, bago ko makalimutan, magbabakasyon pala ako sa Australia, Han. Sana kasama kitang mag-travel, lalo pa at may mga edad na tayo. Kaya dapat mag-travel na lamang. Kausap ko pa rin sa lapida ng asawa ko. Pero wag kang mag-aalalahan ha, dahil 1 linggo lang ako magbabakasyon doon. Tapos uuwi na ako kaagad dito. Baka mamiss mo ako lalo eh. Kausap ko pa rin. Humangin ng malakas at alam kong andoon lang sa paligid ang asawa ko. Kaya napangiti ako. Thank you, Han. Kahit pawala ka na, andito ka pa rin sa puso ko. Mahal na mahal kita, Gio. Ikaw lang hanggang sa huli. Ngiting wika ko sa kawalan habang hinihimas ko ang lapida ng asawa ko. Lumipad akong Australia at doon na pagtanto kong kailangan ko na talagang magbakasyon. Naaliw ako sa mga taong nasa beach. Until I met someone na kagaya ko'y bakasyonista din. At kaedad ko rin siya. Naging magkaibigan kami sa loob ng 1 linggo. Masasabi kong magaan ang pakiramdam ko dito. Masasabi ko ding iba ang nararamdaman ko kapag kasama ko ito. He reminds me of someone na parte ng buhay ko, si Gio. Ang kaswitan nito at ang pagkikare nito sa akin. Pero alam ko naman sa sarili ko na hindi siya ito. Magkaiba si Arnold Palmer sa asawa ko dahil di naman sila magkamukha. Simula nang magkakilala kami ni Arnold, naging magkaibigan kami at hindi nagtagal. Niligawan na ako nito. Pero dahil hindi ko pa rin kayang makipagrelasyon ulit, dahil sa puso ko si Gio pa rin ang nilalaman nito. Kaya naging matalik na lamang kaming magkaibigan nito. Katulad ngayon, bisita ko ito sa restaurant namin. Bilib na talaga ako sa iyo, Ann. Imagine, nakapagtayo ka ulit ng restaurant.
Saka, wala ka ng katuwang ha? Dahil mga anak mo may mga kanya-kanyang trabaho din sa ibang business ninyo. Bilib ako sa'yo dahil kahit walang lalaki sa buhay mo, matatag ka pa rin. Sana lahat ng babae katulad mo. Ngiting wika nito sa akin. Ikaw naman, oo eh. Ganun naman talaga, 'di ba? Kailangan maging matatag ka. Saad ko dito. Well, sa'yo talaga ako bilib eh. Dahil matindi ka palang magmahal. At till death do us part talaga. Wala akong masay sa'yo, Ann. Sobrang bait mo pang nanay. Ngiting wika pa nito. Thank you, Arnold. Kailangan eh. Saad ko dito. Marami pang araw na kasama ko ang mga anak ko at mga magulang ko. Kahit matatanda na ang mga ito. Ganoon naman talaga ang buhay. Kailangan mong bumangon sa hamon nito. At least, kahit wala na si Gio, kasama ko pa rin ito sa puso ko.